Hello, ako nga po pala si Luis Jambe Mangrubang at ang itatakil ko po ngayong araw is 2 Timothy chapter 3 verse 16, 7 essentials the Bible is. Every part of scripture is a God-breathed and useful one way or another, showing us as truth, exposing our rebellion, correcting our mistake, training us to live God's way. Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction, which is in righteousness. Sa Tagalog naman po is, ang bawat bahagi ng banal na kasulatan ay hiningian ng Diyos at pakinabang sa isang paraan o iba pa, nagpapakita sa atin ng katotohanan, inalalantad ang ating paghihimagsik, itinuwid ang ating mga pagkakamali, sinaysay tayo sa mabuhay sa paraan ng Diyos. Ang bawat kasulatan na kinaisahan ng Diyos ay mapapakinabangan din sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagtuturo na nasa katuwiran. Ang credo ng chapter 1 Timoteo chapter 3 verse 16 ay nagtatapos sa pangkalahatang pagpapayag ng ebanghelyo, pagbabago ng mga bansa at kaluwalhatian ni Jesus. Ito ay hindi lamang pangalawang pagbanggit sa pag-akyat ni Kristo, kundi isang pahayag siya ang niluluwalhati habang pinalaganap ang kanyang simbahan, ang mabuting balita sa buong mundo. Tunay na dakila ang aming pinapahayag, ang aming hiwag ay kabanalan. Siya ay nahayag lamang, pinatunayan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, pinahayag ng mga bansa, sinampalataya ng sanglibutan, itinaas sa kaluwalhatian. Kaya kapag pinag-uusapan natin ng doktrina ng inspirasyon, pinag-uusapan natin ang paraan kung paano pinangangasiwaan ng Diyos ang pagsulat ng sagradong kasulatan, na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos at hinahayaan ng mga tao na tumugon sa kanilang mga sariling pananaw at kanilang sariling imanasyon upang ipahayag ang kanilang pananaw sa kung anong ginagawa ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng pamamagitan ng banal na Espiritu upang pangasiwaan ang talatang iyon, upang matiyak na talaan na nakasulat ay kanyang salita. Yun lang po. Naway may natutunan po tayo sa ating devotion ngayon. Maraming po salamat. God bless po.